Sabi, wala to. Daplis lang yung gunting. Maliit na sugat lang to. Sigurado po kayo? Saglit lang po ako, kuha lang po ako ng muka. Aling Feli, ilang araw ko na po napapansin na balisa po kayo. May problema po ba? Si Echo po ba? Miss na miss ko na siya, Cecil. Huwag po kayong mag-alala, uuwi din po yun. Hindi ko alam. Ano po ibig mong sabihin? Uy, anak. Oh, ano nangyari? May lagnat ka ba? Ha? Uy! Ano ba? May kailangan ka, no? Ano? Ha? Congratulations, you have been accepted to the University of the Philippines College of Engineering. Ang galing! Ang galing! Thank you, Nay. Oh, naku. Natupad na rin po yung pangarap kong maging teacher katulad niya. I'm so proud of you. Ito na talaga gusto mo, ha? Walang bawian. Apo, wala na pong iba. Nay! Dami niya naman pinamili. Oo nga, yung mga gamit sa negosyo. Yun lang. Ito naman. Siyempre, pinamili kita, oh! Talaga, thank you, Nay. Gusto mo na makita? Gusto mo makita kung ano laman? Hey, Para hindi magutom. Yan. dami naman po, Nay. Ito pa. Salamat, Tsaka, Nay. juice. Ang dami naman ito, Nay. O yan. Para ayaw na ako pauwiin, ha? Hindi. For sharing yan. Para sa mga kaklase mo, dun sa mga kasama mo sa boarding house, tsaka dun sa magiging crush mo. Hindi talaga akong sintidora. Joke lang yun, no? Oh, next item. Para postura ang pogi. Bagong pantalon tsaka t-shirt. Oh, nice. Salamat. Mga artista dito, ah. Pagkakaguluhan ka rin yan sa campus, sigurado ako. Hindi akalain mo yun? Yung nanay na ako, fashion consultant pa. Nay, hindi ba mahal to? Hindi yan mahal. Ikaw ang mahal ko. I love you too, Nay. Parang kailan lang naliligo ka sa poso hubot-hubad. Ngayon magka-college ka na. Hindi talaga. Bali ilang panahon na lang. Teacher na ako. Halika din na. Mag-exit tayo. Kita. Ano? Baka may makalimutan.
po ba nun hindi pa siya umuwi? Malapit na po ang sem break. Sigurado ko miss na po kayo. Di ko man lang siya nakausap. Di ko man lang nasabi sa kanya na okay lang yun. Ganyan talaga yung nagka-college, nagkakaroon ng kaibigan, nag-e-enjoy. Naiintindihan ko naman yun, Cecil eh. Mataas po ang expectation ni Echo sa sarili niya. Kaya hindi niya po mapapatawad ang sarili niya. Naalala ko nga nung bata pa yun kapag mababa ang grades niya eh. Umiiyak yun, ayaw na pumasok. Kasi daw nakakahiya dahil teacher yung nanay niya. So ang gagawin ko, lalambingin ko siya, tapos sabihin ko, i-review kita para sa susunod na test, mas mataas na yung grade mo. Kung kaya ko lang gawin yun, ginawa ko na. Kung ano man po pagkakamaling nagawa ni Echo, tiyak pinagsisisihan niya na po yun. Sa tingin ko, gagawa na po siya ng paraan para maitama yung pagkakamaling nagawa niya. Malay niyo po, isang araw sumulpot siya sa shop. Sana nga, Cecil, sana nga. Today, we will discuss the basic rights of the consumer. Let's fast forward to 10 years from now. Mayroon kayong magandang trabaho at gusto niyong bumili ng kotse. How do you exercise your rights as consumers in purchasing a car? The first right is the right to be safe. Can anybody enlighten us on this? Yes, Jeff? Sir, this right implies that products should cause no harm to their users if such use is executed as prescribed. That is correct. Ibig sabihin, hindi dapat makasama sa atin ang produktong ating binili. At paano mo ito mapapaliwanag gamit ang pagbili ng kotse? Sir, dapat pong siguraduhin ng mga car companies na maayos yung mga binibenta nilang kotse para hindi itong magdulot ng aksidente sa sino mang bibili nito. Very good, Jeff. Kaya nga tayo bibili ng kotse para sa convenience natin, di ba? At hindi dapat ito pagsimulan ng abala. Okay, what's the second right of consumers? Yes, Seiko? So the second right is the right to choose freely. It states that the consumers should have a variety of options provided by different companies from which to choose. Exactly. Alam mo yung pagbili ng kotse, walang pinag-iba sa pagkain sa food court. Marami dapat pamimilian para makatulong sa mga consumers sa paggawa ng matalinong desisyon. Can anybody tell us what the third right is? Yes, Nadine? Sir, the third right of the consumers is the right to be heard. That's right, Nadine. This right asserts the ability of consumers to voice complaints and concerns about the product in order to have the issue handled efficiently and responsibly. Sir, di ba may mga kumpanyang may sariling ahensyang ang tanging ginagawa nila ay pangalagaan ang relasyon ng consumers at producers? Tama yan, Nadine. Magbigay tayo ng halimbawa. Ikaw, Eric. Kunyari, bumili ka ng kotse. Hindi ka masaya sa nabili mo. Anong gagawin mo? Bibili ako ng bago, sir. Kung mayaman ka at wala kang magawa sa pera mo, bakit hindi? Pero paano yan kung wala kang gaanong pondo? Sir, kahit sobrang yaman ko, hindi ko aksayin ang pera ko sa ganun. Tatawagan ko ang kumpanya na nagbenta sa akin ng kotse at sasabihin ko sa kanila ang reklamo ko. Makakatulong pa ito para mas ma-improve pa nila ang quality ng product sila. Very good, Miguel, and very good attitude. Thank you, sir. Okay, we're down to our last three rights. Anybody care to contribute? Yes, Lizelle. Sir, the right to be informed, Which means? which means that businesses should always provide consumers with enough appropriate information to make intelligent and informed product choices. At hindi lang yan. Dapat lahat ng impormasyon na binibigay sa consumers ay totoo at hindi mapandin lang. Mapa-financing man, advertising,
labeling at packaging. Magbigay ka nga ng halimbawa, Lizelle. Halimbawa, sir, sa car financing, kung ang nakalagay sa brochure ay 28,000 a month for 3 years, dapat 28,000 lang talaga at wala nang hidden charges. Very good, Lizelle. Kaya mag-iingat kayo sa mga sinasabi ng brochures, posters, and print ads. Baka kayo mabiktima. Okay, we're down to our last two. Who can name one? Yes, Luis? Sir, the right to education. Ang ibig sabihin, sir, tayong consumers ay may access dapat sa mga programang nagbibigay ng impormasyong kailangan natin para makapag-desisyon tayo ng tama. That's correct. Who among you have recently visited a car show? That's an example of this right. Yes, sir. Kasi po lahat ng mga tanong natin tungkol sa mga sasakyan ay masasagot sa car show. Bumili ba kayo ng kotse nung nagpunta kayo sa car show? Yes, ma'am. Sir, I remember going to this car show and I didn't purchase anything. Biglang ang sama ng tingin sa akin nung nasa booth. Parang hinusgahan kagad ako na wala akong pambili. And do you think that's proper? No, sir. Because as a consumer, I have the right to convenience, to be treated with courtesy and respect, to responsiveness to needs and problems. Thank you, man. Because that brings us to the last right, which is the right to service. Remember, class, that consumer is king. And we have Republic Act 7394 to prove that. Who among you is familiar with this? Sir, Yes, Candice? Republic Act 7394 or the Consumer Act of the Philippines was enacted to protect the interests of the consumer from trade malpractices and from substandard or hazardous practices. Thank you, Candice. This act promotes our general welfare and establishes standards of conduct for business and industry. Sir. Yes, Paul? Ibig sabihin, kapag hindi kami masaya sa nabili naming produkto, may karapatan kaming magreklamo. Oo naman. Sa katunayan, may hotline ng Department of Trade and Industry na makikinig at magbibigay solusyon sa mga reklamo ng mga consumers. Sir, parang alam ko yan. 811-8231. That's correct. Paano mo nalaman yun? Reklamador po kasi yung sumaan eh. Sira, yung tita ko kaya ang tumatawag dyan. Reklamadora yun eh. Class, there's nothing wrong with having complaints. Tandaan ninyo na may mga karapatan kayo bilang mamimili. Paglaban nyo ito. That's it for today. And see you next week. Suki, bilhin ako yun ng mga aking kakanin. May Ricos Bico, may sapin-sapin, may kalamay hirin. Bilhin na po kayo, may bibing cute, meron mga tama, bibing cute nga po. Suki, bilhin na. Suki, hindi ko nga alam na may tindahan ka na. Ito naman, oh, ang strict mo naman. Talaga. Hindi ka ba proud sa akin? Isipin mo, ina-apply ko lahat ng mga natutunan ko sa seminar. Tingnan mo to, ha? Charan! Wala eh. Proud, syempre. Sige nga, tingnan natin kung ano meron ka. Sige, ano to? Yan ang Ricos Bico. Gawa sa bigas na malagkit. At may latik na topping. Ano to? Yan ay sapin-sapin. Malagkit na bigas din, bagay pang regalo, bagay sa piyesta yan. Eto, ano to? Eto. Yan ang bibing cute. Bibing cute. Cute bite-size na bibingka. Eto, ano to? Yan ang kalamay hirin. Thick rice cakes with anise in sweet thick sauce. Sauce? Bibili ka ba? Oo naman, bibili ako. Magkano yung Ricos Bico? Yan, para sa'yo, 10 pesos na lang. Mahal naman. Ito, share ko sa'yo, ha. Isipin mo, ang puhunan ko dyan, 200 pesos. 10 pesos times 50 pieces is equal to 500 pesos. Tapos, 500 pesos ima-minus mo 200, 300. Yun lahat ang kita ko dyan. 9 pesos na lang. 950. 8. 850. 7. 6. Final na. 6 pesos. 6 pesos.
Eh, kung 6 pesos ang isang slice, ibig sabihin, 300 ang 50 pieces. So, makikitain pa akong 100 pesos. Sige na nga, sige. Yay! Alam, pasalamat ka, nasa Pilipinas ka. Bakit? Kasi sa Pilipinas lang at sa ibang Asian countries, uso ang tawaran. Ah, ganun ba? Hindi salamat! Yay! Hmm. So, Masarap naman siya. Kaya lang yung sugar niya nakakaumay. Parang kulang pa sa malagkit. Tapos ang oily-oily. Konti pa yung serving ng biko. ikaw na nga lang magluto. Okay. Ay, gusto ko pa. Sige. Bigyan mo ako ng, ano nga ba yung makulay na yan? Sapin-sapin nga. Sapin-sapin. Bakit sapin-sapin? Kasi iba't ibang kakanin na pinagsapin-sapin. Di dapat patong-patong. Kasi pinagpatong-patong lang naman yung mga kakanin, di ba? Alam mo, sapin-sapin na yung tawag dyan nung panahon pa ng ninuno natin. Ganun ba? Sige, bigyan mo isang slice. Sige, isang slice. Oo. Isang Ay, slice, isang... Hindi. Yung bibing cute na lang pala. Sige, Bibing cute, sige. Ay, hindi. Itong kalamay hiri na lang. Sige, kalamay hiri. Ay, hindi. Ricos Biko. Ricos Pico. Alam mo magsasara na kami, bye-bye. Gabi na. That's so mean. Ang sama mo. I don't care. Alam mo, ang liit-liit mo pa. Pinapagod mo ako. O, diba? I was actually doing you a favor. Para kahit anumang klase ng customer ang bumili sa'yo, di ready ka. Diba? Wow. Astig. Oops. Cut mo na. Te? Ay po. Sige, salamat. Salamat din po. Balik po kayo, ha? Nga pala. Birthday na ni Aling Feli next week. Oo nga, no. Naalala mo yung last year? Ay, oo. Yung sinurprise natin siya. Oo, yun nga. Oo. Ang daming pang pagkain na. Tapos masaya na, kumpleto tayo doon si Eko. Oo. Nga balita ko nga malago na negosyo nila. Alam mo, simula nung nag-aral si Eko sa Maynila, hindi na natin siya nabibisita. Oo nga Kung saan na kayo si Aling Fred? Dalawin natin siya. Tama. Ay, bili-bili na! Jacket! Shirt! Lanyard! Bags! Suki! May t-shirt ako. 3 for 1,000. Lanyard naman, 100. Pero pag 5 ang binili mo. Itong bags, 100. 90 na lang kung 5 rin ang bibilhin mo. May jacket ako para sa iyo. Bagay na bagay sa iyo, 1,500. Sige. Salamat. Alright. Tumitingin lang ako. Thank you. Balik ka ha. Sige po. Salamat po. Classmate! Di ba classmate kita sa Soksay 1? Tama. Ako nga pala si Eko. Ay, Medwin. Kanina pa kita nakikita nag-window shopping ha. Ano bang hinahanap mo? Wala. Naghahanap ako ng pangregalo kay nanay Birthday niya na kasi. Baka matulungan kita. Check mo yung mga binibenta namin. Karamihan ng mga binibenta namin ay galing sa members ng organization namin. Second hand ng mga ito. Kaya, binibenta namin sa murang halaga. Mas personal na, affordable pa. Marami ka pang pamimilian. Maganda at unique ang mga items dito, no? Hindi katulad yung nabibili sa mall. Pare-pareho lang. Tama. Ano ba tingin mo magugustuhan ng nanay mo? Wala naman siyang specific na gusto. Pero iniisip ko lang yung magagamit niya para sa negosyo namin. Ano bang negosyo ito? May maliit na sleeper shop kami sa Liliw. Small scale industry lang siya. Minana pa namin mula sa lolo at lola ko. Lahat na naman ng malaki. Sisimula sa maliit. May items kami rito. Magagamit ang nanay mo. Siguradong magugustuhan to ng nanay mo. Kasi maganda na, functional pa. Tignan mo. Okay ito Ano kaya maganda regalo kay Aling Feli? Damit. Damit? Mukhang marami na naman siyang damit eh. Pagkain. Pagkain, nauubos yun.
Eh kung ipa-makeover na lang natin siya. Eh di wala na yung surprise. Ikaw, ano naiisip mo? Wala rin eh. Saan kaya tayo makakahanap ng regalo? Yung mga tindahan dito malalaking shelves. Tsaka maayos yung pagkakasalansan ng mga produkto. Oo nga. Tsaka, yung mga tindahan nila hindi nauubusan ng stock kahit na maraming bumibili sa kanila. Teka, magkano ba yung pera natin dyan? 300 pesos. Ay, medyo short, no? Don't worry, marami tayong mahanap na mura dito sa Liliw. Maraming dahilan kaya nagbababa ng presyo ang mga tindahan. Una, para makahikayat ng customers. At pangalawa, para sa kanila bumili at hindi sa mga kalaban nila. Pangatlo, binababaan nila ang mga presyo ng produktong malapit na masira o mabulok, hindi na uso, o may kaunting depekto pero pwede pa magamit. Tara, punta tayo sa palengke, baka may promo doon. Ay oo, may nakita ako nung isang araw. Nagbibigay sila ng mga libreng samples. Sana makakita tayo ng buy one take one para matuwa si Aling Feli kahit papaano sa munting regalo natin. Oo nga. Tara, shopping na tayo. Hintay mo naman ako. Sino yan? Cecil, may naiwan ka ba? Hello, Aling Feli! Rico! Naku, lumaki na rin! Namiss ko kayo! Miss na rin po namin kaya. Ay, mas miss ko po kayo. Halika. Pasok kayo. Upo. Ay, may regalo po kasi kami sa inyo, Aling Feli. Naku, sa isang linggo pa birthday ko ah! Excited na po kasi kami. Sige, mamaya ako na lang bubuksan. Nahiya ako Ay, kamusta naman po kayo dito? Okay lang po ba kayo nag-iisa? Nasasanay na rin. Pero namimiss ko si Echo. Ay, alam niyo, Aling Feli, mas namimiss ko po si Echo. Di ba, Mika? Ay, hindi pa po ba siya umuwi? Hindi pa eh. Mga ilang buwan na pa. Siguro busy lang sa pag-aaral. Kamusta po yung negosyo niyo po? Okay naman. Sa awa ng Diyos, nakakaraos. Panggasto sa araw-araw, allowance ni Echo, pambayad sa mga empleyado, tas may konti pang ipon, okay na rin. Tsaka marami na rin po nagsusulputan ng sleeper shop eh. Buti na lang po, meron kayong mga loyal na customers. Oo nga, nabalitaan ko yan. Sabi ng kumari ko, may mga advertisement pa daw itong mga shop na ito. Akala ko sa TV lang yung advertisement na Kami yan. nga rin po ni Rico nagulat eh, kasi nakita nga po namin doon eh. Ay, alam niyo po, ganun po siguro talaga yung kompetisyon ngayon. Kailangan ng advertisement po para mapaangat yung negosyo nila. Oo nga po. Tsaka paraan din po ito ng paghatak ng mga consumers sa kabila ng maraming pagpipilian ng mga produkto. Mag-iiwanan na talaga ako, ano? Ay, Aling Feli, hindi pa po huli ang lahat. Maraming naniniwala sa inyo. Konting kailangan lang po ng promotion para umangat po yung negosyo. Eh, paano ko gagawin yun? Ay, marami pong paraan, Aling Feli. May tinatawag po tayong low involvement advertising. Aling Feli's Slipper Shop, because your feet mean a lot to us. Meron naman po tayong tinatawag na high involvement advertising. Ang mga tsinelas ko, matibay na, mura pa. Ang ikatlong uri naman po ay tinatawag na confirmation advertising. Ang tsinelas ay bahagi ng ating kultura. Halina't balikan ang nakaraan. Punta na kay Aling Feli's Slipper Shop. Para maging epektibo, ang advertisements, kailangan ng tinatawag na repetition. Aling Feli's Slipper Shop, because your feet mean a lot to us. Punta na kay Aling Feli's Slipper Shop. Ang huling uri po ng advertising ay tinatawag na stereotyping. Para sa mga nanay, tatay, anak, lolo't lola, sa buong pamilya. Ako po si Aling Feli. Ang tsinelas ko ay para sa inyo.
pwede na pala ako maging artista. Opo. Saka po, kahit po hindi nyo na maungusan ng mga competitors, kailangan po maipaalam natin sa mga consumers kung ano yung may offer natin sa kanila. At magagawa natin to sa pamamagitan ng advertisement. Eh, hindi naman po kailangan malaki. Kailangan lang po maabot yung mga maliliit na consumers para po makatulong po sa munting negosyo ni Aling Feli. Di ba po? Tsaka maganda na rin po yung simula nyo. Marami na po nakakaalam ng shop nyo. Kasi dahil po yun sa word of mouth. Ay, ito yung mga satisfied customer na nagre-refer sa akin. Ay, opo, yun po, sila po. Pwede na rin po natin sila maituring na advertisements. Tapos pwede ko po kayong gawa ng Facebook fan page. Para po, kasi po yung, ayun po yung usong-uso ngayon. Marami nang humaling pong kabataan doon. Oo, tama. At dadami po ang fans niya. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gawin natin yan. Ay, maswerte po ang Liliw dahil meron sila nag-iisang Aling Feli. Sus, ba't mo naman sinabi yan? Eh dahil po sa inyo, marami po ang nagkakatrabaho. Tsaka po, marami rin po nakakabili ng mga products nyo. Marami na po kayong maitutulong sa community natin, hindi nyo lang po alam. Sana magtuloy-tuloy na. Ay, nandito po kami ni Mika all the way, 24/7. Mismo! Salamat. Saka na natin pag-usapan to kasi gumagabi na. Kailangan nyo na umuwi. Oo nga, may pasok pa tayo. O mag-ingat kayo. Salamat sa gift, ha? Sige po, wala po kayo naman. Sige, Sige ingat po, kayo. babalik po kami. Good night po. Bye-bye. Papa-airconing ko po natin to. Hey, mama. Advance happy birthday, Nay. Relax. Tingnan mo ako lang maging serious actor. What? Sir. Sir. Ahensya, di ba? Oh, forgot. Sorry. Final na.